Panginoon. Bye-bye na. Thursday night, and nagulat ako kasi naka-lights off na kami, tapos bigla siya nag-lights on. Tapos ayun, magsisend na ng welcome gift ang DoorDash. DoorDash na kami. What is up, kabayan? Today is Saturday. Ano oras na ba? Mag-11 na. And may ganap kami ni Angel today. Ito siya. Kakabango na. Pares pa kami ng hoodie. Aga-aga pa. Mag-11 pa lang. And samahan niyo kami sa gagawin namin ngayon. Secret pa. Joke. Mamaya nasa sakyan, pero 11 AM yung ariba namin. Di pa ako naliligo. Puyat pa ako kasi libing ng lola ko kagabi. Let's go! Ayun mga kabayan, ay si Bianca. Wala pa kaming kain dito, pero sabi kasi, nung isang gabi pa dapat namin ito try. Pero sabi ko yun nga, di pa ako okay talaga, ayoko pa lumabas. Sabi ko kay Bianca, kagabi din dapat. Kaso si Bianca, nung nag-iya naman ako, siya na yung masakit yung katawan. So sabi niya, ngayong umaga na nga lang daw. So ayun kami. And ngayon, kahapon 3 degrees sa labas, tapos ngayon biglang negative 8. Kaya naka-3 pato ako, may t-shirt pa ako sa lubin. So, itry natin ang ating bagong kalolokohan. No? Harap ka dito. Machi-machi. Machi-machi. Ayan, dito tayo sa shortcut. Kasi paglabas mo dito, sa other side na ng parking. Ayan. Sobrang lamig. Natutunaw na kasi yung mga yellow eh. Ewan ko lang kung magsa-snow pa. Pero sobrang lamig. So, ayun nga mga kabayan, thank you sa mga nag-comment, and it's just that wala lang talaga tayong bonggang-bonggang energy mag-reply isa-isa. And Saturday ngayon, and the past week, I was just at home, and ayun, nakamonitor lang ako sa Tarlac, hindi naman 24/7, pero since yung mga kapatid ko and mga pinsan ko nga is night shift sa pagbabantay sa lola ko. Kasi diba ganun daw yun. I mean kami naniniwala kami na bawal iwanan si nanay mag-isa. So, ayun, kanya-kanyang paniniwala naman yan. So, good thing na every morning dito, every after ng mga meetings ko, nakakapag-video call ako sa kanila kahit nagwo-work ako. So, alam niyo yun, kahit papano. Kaya thank God na rin talaga dahil modern age na and may technology. Dahil sabi nga ng tita ko, nung panahon nila, pag namimiss nila isa't isa, ang hirap kasi sa barko. Well, parang pag nasa ibang bansa din, parang ang hirap kasi long distance. Tapos pag naubos, 3 minutes lang. Eh at least ngayon, video call, nakikita ko pa face to face. So parang kasama na rin ako. Although yun nga, iba pa rin talaga ang physical presence. Pero I just find comfort in the fact na kahit papano, nakakausap ko sila. So kagabi, nailibing na yung lola ko, or kahapon ng umaga sa Tarlac or sa Pilipinas. And ayun, medyo masakit, pero kailangan tanggapin. Sabi nga ng papa ko, I have to be strong, I have to be wise, I have to think about the things before I made any decisions. Para rin, kasi nga syempre ako ang ate, and nilulook up ako ng mga mas nakakabata kong pinsan and ng mga kapatid ko. So I really had to be strong last night. Tinatry kong wag umiyak, pero syempre
hindi ko talaga kinaya na. Pero ayun, okay naman, it went well. And at least nakapagpahinga si lola ko, si nanay. And I'm just looking forward for the day na makauwi ako and mabisita ko siya kahit papano. So, ayan, si Bianca. And ang ating agenda for today ay, tayo ay DoorDash. So, ayun, nakain na kami sa DoorDash. And punta na kami sa zone na sa zone na pwedeng makakuha ng orders, oo. So, thank God din. Sabi ko nga, baka sabi ni nanay, hindi ka pwede magmukmuk dyan. Kailangan yun lumabas. So, ayan. Alis muna kami and i-update na lang namin kayo. And i-update ko kayo pag nakakuha na kami ng unang order. And kaya lang naman ako sinasama nito. Kasi ako yung bababa. Kasi nahihiya yun ako makikipag-usap ako magdadrop. Pero okay na rin yun. Para at least habang ginagawa niya to, kasama niya ako. And okay naman. So, ayun. Let's go. So, ayan. 11 minutes papunta dun sa ang tawag dun, zone? Anong zone? Zone out. Tsaka extra income din to mga kabayan. Makatulong din to sa aming finances. So, let's go. Ayan mga kabayan. Kita nyo ba, tirik yung araw pero sobrang lamig. Nag-negative 8, negative 7. Mahangin din kasi. Tsaka yun nga, patunaw na yung mga snow. No? Pa-spring season na, nakaka-excite. Yan, makakalabas-labas na tayo lalo. No? Dati hindi ba? Dati hindi masyado eh. Makakapag-drive na ako ulit. Aralin ko na ulit mag-drive. So, I can go to places. So, ayan. Dami mga tractors. A few moments later. Ayan na, may order na. Ayan na. We just got our first order. And ang order ay pupunta tayo ng Fortino's Pizza. Hindi pala. Fortino's lang. So, let's go. Ang saya-saya naman na ito. So, ayan o. PC Express. Ayan, ang ating first order. Hindi ko na i-zoom out kasi baka makita nyo pa yung details. Saya ka naman. Ano nararamdaman mo? Be, meron siyang rush eh. Sabi niya, oh, accept mo muna. Start mo sa CarPlay. Hindi kasi video. So, talagang dash nga talaga to. Hindi pwedeng Hindi pwedeng babagal-bagal. Tsaka baka hindi niya kayanan na I mean, yung iba mag-isa lang sila eh. Pero yung iba siguro kasi nakastop or sanay na sa multitasking. Pero si Bianca, samahan ko na rin muna siya. Para sure din ako na safe. So kung kaya naman ng oras ko, diba, why not? So, ayun, let's go. So, ayan na. From 6 minutes na papunta namin sa zone nung in-accept namin yung orders. Yung order na baligtad siya na, ayan, dito na sa Fortino's. So, ayan. 3 minutes na lang siya. Hindi naman nabaligtad. Na-shortened yung time. So, dito na kami sa Fortino's and papark muna si Kabayan. So, ayan. Ewan ko maririnig nyo ako pero sobrang mahangin. And, i-arrive the store na namin pag nakapasok na kami. Para at least yung time is sakto lang. Ayan. So, mali pala. Do not park at the store. Parang dun kami sa may pick up. Sorry na, first time. So, let's go. So, yun ito. Ayan, sa ganyan tayo dapat magpa-park. Online pick up. Ayan. Ayan, dito tayo mag-park. Tapos may instruction dito na may tatawagan. Ayan. So, ayan ang pick-up instructions. Okay lang na i-show ko kasi customer service lang naman yan ng Fortino's. Tapos, ayan, meron naman kaming customer, order number, tapos yung customer name. So, nagawa ko na, ako na yung tumawag and ilalabas na daw nila yung order. Tapos, good thing kasi around our area lang din yung pagde-deliveran. Although $6 lang. Love. No. Kailangan pa natin magpagas. Papagas pa pala kami. Pero okay lang yan. Ayun na. Feeling namin ayun na yung magde-deliver. Tapos sinabi lang namin kung anong parking spot namin. Tapos sila na yung magde-deliver. Ayan.
Dami, $6 lang yan. Pero okay lang. Bianca. Sulit talaga ni ate. Weekly grocery talaga. Ang dami. Meron pa dun, oh. Ayos ka ba? So, i-confirm pick up na natin ngayon. Ayan. Confirm. And then, buti na lang connected din. Ayan. Ayan. Pupunta na tayo sa 12 minutes lang dun sa customer and i-deliver na natin. So, mag-DoorDash na kayo mga kabayan. Malay nyo, kami ang mag-deliver sa inyo. Pero depende. Most of the time, gagawin namin to pag after work ko or pag off ni Bianca, yung mga ganun. Or off ko. Hindi namin kakaroon na sobra-sobra. Oo. Pero at least may extra income tayo. $6 is $6. Tignan nyo, $6 yan. At tapos yung bibilin kong butter mamaya, $7. Negative. Negative pa. Kasi sabi ko, off ko kasi ngayon. So, sabi ko, sa bahay lang ako magluto-luto. Kailangan ko ng bata. So, ayun. Punta muna tayo sa customer. So, ayan. Pabalik na kami. And, yun. Ganda ng panahon. Malamig lang talaga sa labas. And, sakto rin ito mga kabayan. Kasi 4 PM pa yung pasok ni Bianca. So, sa mga araw na 4 PM pa yung pasok niya, pwede siya tumanggap kahit isa-isa or dalawa. Ganun. At least kahit papano, yung oras, na-convert sa pera, di ba? Big, pera dapat dito sa Canada, perang-pera ka talaga. Lalo na, ako din na work permit na ako, lahat ng pwedeng pagkakataan. Talagang kahit hindi madumi yung bahay, lilinisin ko. Lilinisan ko. So, ayun. Ay! Ayan, 2 minutes na lang nandun na kami sa drop-off area. So, let's go. Kung nasa Mississauga kami, maraming kalaban. Buti na lang dito, nakapasok si Bianca. Diba? Sa Mississauga, hindi. Sa Mississauga, baka 3 years na. Wala pa din. So, yan. Let's go. Yan na, dito na kami. And, oh, diba? Ihahan daw sa customer. Dito tayo. So, yan, bababa na kami. And baka tulungan ko si Bianca kasi ang dami niyan. Imagine yung struggle bumaba. Ito na pa. Okay pa. Kaya ko pa. Teka lang mga kabayan. Tutulungan ko lang to. Yan si Bianca, oh. Tindal ako. Sabi ko kailangan ko magdo-doorbell. Alright, success. Be. Complete delivery. So, first order is a success. Ayan. And, nga, as a mom, 3 yung babies niya. So, talagang DoorDash na lang ang grocery. So, ngayon, babalik kami sa zone. Pero, for sure, or sana, may matanggap ulit kami on the way. Para at least ma-divert namin. At saka dito naman ako. Sabi nga ni Bianca, dapat dito lagi kami data. No? So, sabi ni Bianca, buti na lang, dalawa kami nagde-drive na. And, mamayang gabi ulit, pag uwi niya, tatry namin. Kasi hanggang 2:30 AM naman yata to. So, mamayang gabi, ako naman ang magta-try na mag-drive. So, ayun. Para matututor. Kahit pa paano makapag-practice tayo. So, let's go back to the zone. So, ganito yung itsura niya kapag nasa zone ka na ng pwede ka maka-accept ng orders. Ayan. May mga ano naman, may mga suggested naman. So, park muna si kabayan dito. Hindi kami pwede mag-teams kasi magne-negative kami. So, ayan. Antay lang muna kami ng order. Mga kabayan, napag-decide namin na umuwi na muna. Kasi ang layo na ng pinagdadalan sa amin. Parang pa Grimsby na yata to. Panayagra na. Eh, hindi naman unlimited yung time namin this morning kasi nga may pasok si Bianca. So, babalik na muna kami. Pero hindi pa namin i-end dash. Iaantay na muna namin. Baka kasi on our way home, may offer na makuha. So, pero ayun, pauwi na kami at this point. Ayun, 11 minutes going home and... Nakangiti ka. Kasi ba lang kami nag-ano?
Pina-experience lang sa akin. Experience lang muna natin. As in like, pag-open bigla may order. Kaya nataranta kami kanina. Okay naman siya. Ayos naman. For, ginala ko na rin ito. Nakakawan. sa bahay lang kasi talaga ako. And alam mo yun, yung wala ka talaga sa mood lumabas or anything. Pero ayun, let's go home. Tapos bibili pa pala kami butter. Ayan ang weather. Sobrang maaraw. Ayan o, kita niyo naman makinang-kinang. Sabi nga na Bianca, tapos bibili pa kami butter. Ang DoorDash $6. Ang butter $7 plus. Magagas pa ako. Okay lang kasi ginamit ko naman nung nagtatrabaho. Ano pa? Hindi naman siya yung sa DoorDash. So ayun, kaya pag kagaya kanina nung nakastop kami sa Teams, in-off namin yung sasakyan. So ayun, i-update na lang namin kayo. Oo, diba? Tama ako. On our way home, nakatanggap pa tayo ng order. So ngayon naman is on the way kami sa Gino's Pizza and i-drop namin siya sa Smithville. So hindi ko alam kung nasan yun. Titignan ko na lang sa direction sa phone ko. Pero at least, $14 din to. So let's go. Nakakatawa kasi pupunta na kami ng St. Catherine's. Tangina talaga. Nay, thank you sa paglilibang sa akin. Kung yung lola ko man to. Sabi ng lola ko, ay, lumabas ka, hindi ka pwede sa bahay. So, ayan, going kami doon, 18 minutes. Kaya sabi ni Bianca, last na muna to ha, tapos sabihin na tayo kasi may pasok pa sa mamayang 4. Pero kaya rin naman, at least naka $20 kami for this, ano lang, no? For this labas. Yun nga, nakalabas talaga ako. Naman natin hindi naman, gusto ko para sa kanya, makalabas-labas siya. Makakaraw sa ayaw. Ayoko din talaga. So, ayun, i-update na lang namin kayo pag nasa Gino's Pizza na kami. So, ayan, kita nyo ba yan? St. Catherine's. Doon kami papunta ngayon. Road trip malala talaga. Ginawa mo, babe. Pauwi na dapat. Okay lang yan, kaysa nasa yung oras namin sa bahay. Sa ganito lang naman ako nabubuhay pag may pera. Tawa kami kasi nakikita ko na yung windmill. Panayagra na kami. Diretso na natin. May pasok pa kasi ito eh. Ayan. Asa na tayo? Niagara Region. Ibang klaseng trip pala to. Salamat DoorDash. At diba nakarama pa kayo na ayaw mag Niagara? Be, ikaw nagsasabi. So, dito na kami sa West Lincoln. Ayan. And baka on the way there, hanap na rin kami pagasan kasi maubos na yung gas ni Aster. And mga kabayan, birthday pala ni Aster kahapon, February 28. 1 year na si Aster. Sabi ko nga, at least nag-thank you lang kami sa kanya sa Instagram story. Kasi nga, kahapon, sakto rin na libing ng lola ko or last night din ng lola ko. So, ayan. Gumala na muna tayo. Yan na mga kabayan. Regional Road 20 and 5 minutes na lang or 4 minutes na lang andun na kami. So, ayan, 1 minute na lang. And, sabi ni Bianca, sabi mo? Layo. Hindi. Ganda ng lugar. Oh, in all fairness naman, na-appreciate naman namin. Ang palubag loob na lang. Pero hindi maganda yung lugar. Tapos makikita mo puro Niagara na. Eh para sa amin, syempre galing kami Mississauga. So basta mabasa namin yung Niagara. Layo na. Although malayo talaga siya sa amin, an hour away. Pero ito, Niagara region pa lang naman siya. And ayan, malapit na tayo. Kunin natin ang order. And nag-change na to. Arrive at the store. So ayan, let's go. Ayan, sakto naman na may Petro Canada. So, pwede kami magpagas. Ayan. So, dito tayo. Ayan. I-notify na natin na arrive at the store. Ayan, arrived at the store. So, ako na ang kukuha. Kagutom ah. Ayan, ako na kumuha. Ako talaga ang nagdo-DoorDash eh. Pero ayun, malapit lang naman yata yung pagde-deliveran nito. Tapos i-confirm mo lang kung tama yung mga order and andun lahat.
So, ayun. Ayaw ni Kabayan magpagas. Mamaya lang daw kami papagas para daw ma-deliver na to. Yan. Luto talaga ang KFC. Buto lang hindi sobrang init. 9 minutes lang naman. May daanan dito, diba? So, yan. Samahan niyo kami sa aming DoorDash ganap. Pero isa-stop na namin ito magtapos. Pumili muna kami. Kakain din kami, B. Ang layo. Hindi ba kami kakain? As in, kagising ko lang. Tapos tumawag lang ako sa Pinas. Chinek ko lang sila. And, ayun, yung mga pinsan ko nga, dahil pang Canada na ang body clock, kakagising lang din nila halos. Pero sila papa, ayun, na-sure ko naman natulog na, nagpapahinga ang mga titas. And, magsistay sila hanggang pasyam ng lola ko sa Tarlac. So, ayun, ang bango. Vegetarian yung in-order niya. So, i-deliver na muna natin to. So, ayan, from Gina's Pizza, yung pagde-deliver namin 9 minutes. And, ngayon, 7 minutes away na lang tayo. So, let's go. Ganda dito. Minsan tayo check na natin. Oo, dapat pala chine-check yung location. Pero at least, lesson learned. Kasi first, ano naman namin to eh. Pero kasi nabasa ko kasi, pag first time dasher mo lang, Hindi ka pwede lahat ng papasok na order muna, i-accept mo para yung ano mo. Yun nga, para ma-boost yung profile mo rin. So, ayan. 3 minutes. Kung liblib yung lugar namin, parang mas liblib to. Daming kabayo. Teka lang, hindi nyo makita eh. Ayan. Kita nyo ba? Ayan o. Liblib nga to, may mga kabayo na eh. Ayan, ang arrival namin is 12:25. And sabi ni Bianca, sakto daw yung oras namin. Kasi hanggang 12:30 lang kami magdadash. Wait, 12:30 tayo magdadash, makakawin tayo alaw. Kasi ang layo. Ako okay lang ako. Kinaslight, that's so really. No? Gaslight din naman sa rin natin. Ah, ganda oh. Parang peaceful yung roads. Hindi ko alam kung may pagde-deliveran ba kami dito. Parang wala namang mga bahay. Baka i-deliver namin sa mga cows. 1 minute na lang. Ayun, may nakikita naman ako 1 minute away na bahay. Ayan o. Yeah. So, ayan. Lapit na tayo. Ayan, dito. Sa eggs tayo magde-deliver. Diba? Oo. Ayan. Check na lang natin yung number. Diba? Yung eggs. So, ayun. Iba yung DoorDash maps. And dahan-dahan ka lang dito kasi pangit yung daan. Ayan. Ang pangit ng daan. Sobrang malubak. And we're going there ng 5 minutes pa. Sa Kawalan kami. Nasa gitna kami ng Kawalan. Ayan. Kakaibang road trip talaga to. Hindi na asphalt yung daan. Diyos ko. Ay na yung windmill. Kita ko na yung pao. Lumapit na tayo. Lumapit na kami. Sabi mo? What an experience. What an experience. What an experience for our very first day of dashing. This is something that I didn't imagine. Pero that's fine. Ginusto namin to eh. Diyos ko, para sa $14. Okay lang yun. At least, ano na, first day. Sana ito na yung worst. Pero hindi, dito rin kasi sa lugar namin talagang puro farmland. So, expected na may ganito. Dahil pala ang pinanda-DoorDash dito yung 4x4 eh. Yung mga pang off-road. Si Kuya, Diyos ko. Sa gitna ng Kawalan pala to. And yun tama nga yung sinasabi niya na minsan, mali yun sa DoorDash. Kaya kailangan sa maps talaga. So, isa-stop dashing na ni Kabayan. And then, pwede naman daw kami umikot doon. Tapos, uuwi na tayo. So, ayun, 20 minutes going home. And, pinifigure out ko pa kung paano to i-complete the order. Kasi nga, iba yung location niya. So, ayan, i-share lang din namin sa inyo na yung first na dashing namin, 1 hour and 51 minutes. Tapos, $20. Not bad. Pwede na rin yan. Napalayo lang talaga kami.
And hindi lang namin na-figure out yung location dahil, ayun nga, at least next time alam namin na pag may address sa DoorDash, sa Google Maps na namin straightly ilalagay. So, ayun mga kabayan, success. So, uwi na muna tayo. And at least nakalabas-labas tayo and nakarating tayo sa pagkalayo-layo. And sa bahay, papahinga lang muna ako and scheduled ako sa work this weekend. So, baka mamaya mag-check lang din ako ng mga emails. So, let's go home. So, ayan. Ang next agenda naman natin is maghanap ng gasoline station on the way home. And, ayan. Sabi sa inyo, malapit na tayo sa windmill. Oh, ayan yung normal na view. Dati tinatanaw lang namin yan. Ngayon nakikita na namin yung pahay, no? So, let's go. Ang bibilis sa mga sasakyan. So, ayan. Andito na kami sa Hamilton. Ganun-ganun lang. And dadaan muna kami sa Freshco kasi nga bibili ng butter. And maghanap na rin kami ng papagasan on the way. Kaya pa naman ni Aster pero unti na lang talaga. And papasok pa si Bianca mamaya. So, kailangan na talaga magpagas. A few moments later. So, ayan, nasa Freshco na tayo. And, wala lang talagang pagasan dito eh. So, ayan, nasa Freshco na tayo. Bumili muna tayo ng batsa. Ayan, si Kabayan. O, ayan, buti na lang nakasil. Ito na lang ang kukunin natin. Pero, dito tayo kumuha para hindi siya masyado. Ito kasi galing to sa fridge. So, kuha tayo dito. Ayun mga kabayan, nakabili na kami ng butter and nakasale yung ano ba yun, Gaily 5.99 lang. So ngayon magpapagas naman kami kasi nga papasok siya. At least diba yung umaga namin imbes na nakatanga lang kami sa bahay, kumita kami kahit pa paano kapag road trip pa kami. So ayun, from here 7 minutes yung gas station. Wala kasi malapit talaga na gas station dito. So, let's go. Ayan, dyan kami sa ESO magpapagas. Ayan. And 119 pa lang naman. Nahangin. Alakas ng hangin kasi sa labas eh. At tawag dito, 119 pa lang. And 4 pa naman pasok ni Kabayan. So, ayan na si Kabayan. Nagagas na siya. Tingnan natin magkano aabutin. Hindi ko rin alam magkano per liter. Ayan. Tingnan natin kung aabot ng magkano. Pero for sure, lagpas 50 yan. Yan na lang magpas na ng 50. Baka mag 16 kasi halos pa empty na eh. O diba tama ako? Pero mga hanggang dyan na lang. O diba? 61.55 yung full tank ni Aster. Kasi nung kanina, nasa 57 kilometers na lang yung left niya. So ayan, nakapagpagas na tayo. O tingnan nyo gaano kalakas yung hangin. Oh, nang pumapaypay siya eh. So ayan mga kabayan, nakapagpagas na kami. And uuwi na tayo. Let's go home. Update mga kabayan, nandito na kami sa condo. Ayan. And papahinga lang muna, tapos kakain lang kami sa taas kung ano mang meron. Tapos magtatrabaho na siya. Ako mag-Netflix and chill na lang muna. Tapos baka matulog muna ako kasi ilang araw na rin ako walang tulog. Ayun nga yung sabi ko, para ako nagbabantay din sa lola ko kasi minsan hanggang alas 5 ako gising alas 6. Pero okay lang. So ayun, pasok muna tayo sa condo. So, ayun mga kabayan, sa bahay na kami and nakakain na kami ng very very light. And si Kabayan ay inaantok ng bibig. So ayun, dito na namin tatapusin ang vlog na ito kasi basically papasok naman siya sa work, tapos ako dito hihiga lang. Wala naman akong gagawin, magluto na lang ako mamaya. Ay, lalabas pala yung wings. Sabi ko sa kanya mag-vlog pa siya kung anong pwede niya i-vlog. Pandagdag, ayan na. Wala na.
Okay na to. Kasi dito lang din naman ako sa bahay. Wala rin naman ako ibang i-vlog. And ayun mga kabayan. And gusto ko rin pala i-take tong opportunity na to na mag-thank you sa family ko. Lalo sa mga titos and titas ko na talagang punong abala sa kay nanay. Sa mga nangyari kay nanay. Simula sa pag-aalaga kay nanay nung nasa hospital. Sa pagdalaw-dalaw. Sa pag-asikaso. Lahat. Sa mga bisita dahil yun nga yung sabi nung tita namin panganay, which is si Tita Lita, na overwhelming yung love and support ng mga tao na hindi namin in-expect. Actually, pati ako, kasi nasa video call ako, so hindi ko in-expect na ganun kadami yung makikiramay. Kasi sabi nga ni Tita Lita, hindi lang siya naging nanay sa amin, hindi lang siya naging nanay sa mga magulang namin, pero para siyang naging nanay ng lahat dun sa area namin. And, ayun, sobrang hindi ko pa rin talaga alam ma-feel. Pero, I'm trying and slowly accepting the fact na, yun nga, at peace na yung lola ko. And ayoko rin naman kasi mag-alala talaga yung papa ko. Pero yun nga, hindi siya ganun kadala, hindi siya overnight process. So, ayun, andito lang ako, tinatry ko lang i-feel, lahat ng pwede ko i-feel, nagmo-monitor lang din ako sa Pinas. And also, thank you sa mga pinsan ko. Di na ako mag-mention ng names, pero thank you sa mga cousins ko na talagang nagsistay up late para magbantay kay nanay, mamalengke kahit puyat sila, tas matulog, sa gabi mag-asikaso ng bisita. So, ayun, sobrang sarap lang din sa feeling na ganun yung bond ng family namin and ng mga cousins ko, which si Bianca, close din siya sa mga pinsan ko. Kaya nung nauna kong pumunta dito, ang mga kabanding niya is mga pinsan ko. Tapos yun, kahit mag-overnight siya sa bahay ng tita ko nang kahit wala ako, kaya okay naman. So, ayun. Sobrang grateful lang talaga ako sa family ko as of this point kasi sila yung naging support ko. And yung mga pinsan ko nga, talagang minake sure nila na kasama ako kahit nasa malayo ako. Like, tinatawagan talaga nila ako. Yung kapatid ko lalo. So, parang sabi pa nga ng kapatid ko, syempre preoccupied din yung kapatid ko na i-remind nyo ako mamaya natatawagan si ate. Tapos yun, ka-video call ako na kapag nakasama ako sa mass, sa last mass for nanay, kagabi dito, tapos kanina umaga sa Pinas. So, ayun lang naman ang mga update natin na nakapag-DoorDash tayo. So, ayun, nakapag-DoorDash kami kanina. Hindi ko alam kung ulitin pa namin. Na-joke siya pala ulitin pa namin. Kasi sayang yung ano. Tsaka alam ko ang dami rin nagtatry mag-sign up dun. So, it's either mamayang gabi. Depende. Kasi syempre, nag-drive na siya ng umaga. Oo, tapos gabi na naman. Tapos papasok siya sa work. So, tignan namin kung mamayang gabi or baka bukas na. Pero, titignan na lang namin para ma-maximize din namin. Aba, $20 is $20. Hindi namin makukuha kung nakahiga lang kami dito tsaka nanonood ng TV. So, ayun mga kabayan. Thank you so much sa panonood. Thank you so much for checking on me. Sa mga taong nag-chat sa akin, mga nag-comment, sobrang na-appreciate ko kayo. Thank you so much kay kabayan. Hindi niya ako pinabayaan nitong mga nakaraan na nababaliw talaga ako. And ayun, thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow me on TikTok at IamAngel Aquino _ And thank you so much for watching mga kabayan and see you on the next one.